almost complete na siya. So sinasabi ko siyang almost kasi hindi siya matapos-tapos kahit sabihin kong 100% na. Siyempre may mga lit-lit na gusto mong i-upgrade, diba? So eto, lahat ng Apex meron naman na featured video. So si Julia pa lang ang walang maayos, kaya ayun, binalak ko na i-feature na natin siya. So eto siya, kilala nyo naman to. Ayan, simpleng build lang. Ikutan muna natin. Siyempre, bago natin isa-isahin yung mga pyesa niya. Napapansin ko kasi dumadami talaga yung mga nagtatanong ano ba yung mga nakalagay kay Julia. Kahit ulit-ulitin ko sabihin, parang hindi pa rin natatapos eh. So ito siya ngayon, gagawin ko ng maayos na video. Medyo mahaba-haba to dahil maraming modification si Julia, no? Ayan. Lahat ng mga bago, lahat ng mga luma papakita natin dito. As much as possible, tatry kong or isa-isahin lahat ng maliliit na pyesa niya. Okay? O nga, bago pala tayo magpunta dito sa feature niya, gusto ko lang magpasalamat sa mga nagpunta dun sa event natin, dun sa Apex Uniting Builds. So, congratulations sa mga lahat na nanalo, sa mga may questions, pwede po kayong magtanong. Ayun, inulit ko naman po na ang qualifications or criteria po niyan ay galing po sa mismong Apex. Yun po yung mga hinahanap namin sa isang motor. Start na natin ang pag-feature kay Julia. Okay, so sa harapan niya, ito siya ngayon. Umpisahan natin sa pinakataas syempre. So, una-una is yung S1 na, hindi ko alam anong version nito, pero ito yung mga naunang S1. Hindi yata FL ang tawag dito eh. Kasi kung mapapansin nyo, itong adjuster niya, nasa side yung allen na maliit. Ayan. Kasi mga bago dito na sa gitna eh. Okay? So, ayan siya, kabilaan. Kabilaan dahil naka-disc brake po tayo sa likod. Ayan yung pormahan niya. Dito naman sa may bracket, pinalitan ko po yung mismong bracket ng S1. So, pinalitan ko siya ng ARM na bracket. Ayan, malinis siya, kulay black. Ang problema nga lang dito sa ARM is wala po siyang pang left talaga. Kaya baliktad siya. Baliktad yung nakasulat kung mapapansin nyo. Pero okay lang naman siya. Wala, hindi naman kita sa loob naman. So, ARM, S1, na brake master, 14mm lang po yan. 14mm. Tapos syempre dito sa tank cap natin, pinalitan natin siya ng alloy ng RCB tank cap, kabilaan, black din. Ayan, napakalinis. Diba? So ito, hindi na natin maiwasan. Dati kasi nung bracket niya, yung luma pa, tumatama dito. Kaya ako nagpalit ng ARM kasi nakataas siya. Tingnan nyo. Ayan, diba? Next natin, medyo marami rin sa taas, no? Naka Docile Works tayo na visor. Ito yung naka laser engraved po siya. Ayan, naka laser print. Tapos naglagay tayo ng ARM na garnish para hindi po tumatama itong visor dito sa kanyang ulo, dito sa puti. Kung mapapansin nyo guys, meron na siyang tama dati. Ayan o, diba? Kaya ako naglagay nito para hindi na siya tumama. Ngayon hindi na siya tumatama, diba? Tapos syempre naka Nagamaki handle grip tayo, kabilaan po. And then RCB na lever guard. Ayan. And then dito naman sa panel, nagtatanong din sila paano ko daw ginawang red to. Buong panel po to. So pinalitan ko yung buong panel ng kulay red. Hindi siya yung papamodify mo. So buong buo po siya na pinalitan ko. Ayan, kaya red siya. Alright, ano pa ba dito? Ayan, syempre naka siya, passing light po to, gawa ni Doc P. Shoutout sa Doc P. And then naka Daytona slim switch po tayo kabilaan. So ayan, kabilaan. To, marami rin nagtatanong sa switch natin na to. Daytona slim switch. Okay? So dati pa yan nung Thai concept siya, hindi ko na inalis kasi nagugustuhan ko siya eh. Tsaka ang dami nagtatanong nito. Simple lang kasi siya oh. Kaso maraming modification to guys pag naglagay kayo. So marami kayong tatabasin talaga. Kasi kung mapapansin dito, parang almost empty na siya, 'di ba? Kung saan yung dating lagayan ng switch niya. Tapos ito rin, dati rin to nung Thai concept, hindi ko na inalis, yung Domino na quick throttle. Naka single throttle, single cable lang po ako. Hindi ko na pinalitan 'yan. Yun pa rin siya. Mas maganda kasi yung balik ng single cable eh. Tapos ano pa ba sa taas? Ang dami sa taas, no? Sa taas lang to. Ito, naka-fittings tayo na switch. Tapos naka-switch hose na rin po 'yan. Naka-quick release din po 'yan, ayan oh. Yung Brembo yung tatak eh. Ewan ko kung anong tawag. Pero switch, galing sa switch kasi 'yan eh. Kung di ako nagkakamali kung tama yung natatandaan ko. Ayan.
Tapos syempre shoutout kay Carbon Enthusiast. So lahat po ng carbon natin siya yung gumawa. Siya po yung pinalitan niya po lahat. So refresh ng carbon niya buo. Ayan. Tapos dito sa taas pa rin naman to. Itong cover po ng kanyang packet ay carbon din, gawa ni Clay. Ayan. Tapos dito naman is matagal na rin to. Nung Thai concept pa po to, binili natin kay Jiroski sa Shopee. So sticker siya na legit carbon, tapos Yamaha pa yan. Ang tagal na nito, wala pang gasgas, wala pa akong nakikitang gasgas. Sobrang ganda. Tapos sa ilaw niya, nagpalit lang tayo ng kulay. Dual contact to, hindi ako nagkakamali. And then sa ano natin, sa decals, shoutout kay Zenitro Graphics. Siya po yung nagbigay sa atin yan. Sponsor niya yan dati pa, nung Thai concept pa to. Ayan. Nakulangan lang ako dito sa Z. Since dati may butas to so nawala yung kanyang sticker, pero okay naman siya na ganyan. Okay, ang dami niya sa taas, no? Ngayon magpunta tayo sa harap bandang baba. So ito yung isa sa mga pinakabagong linagay natin na pyesa, itong speed tuner na front suspension with T-post. Ayan, shoutout kay Boss Mickey Maso. Siya po yung bumili ako sa kanya ng ganito. Ayan, napakakapal. Ang ganda-ganda nito. Ang re-recommend ko lang, honest review ko is mas maganda is paripak nyo pag binili nyo kay Boss Mickey, kasi medyo malambot siya talaga. Para sa akin baka sa inyo okay lang siya. Ayan. Patilya, carbon, kay Clay pa rin yan, Carbon Enthusiast. Yung kulay po ng ating kaha is Championship White, gawa po ni Mo Works. Syempre mekaniko natin, shoutout sa Boss Mo. Dito naman ay caliper natin R1 na silver, naka JVT tayo na bracket, syempre. Switch pa rin na hose, tapos naka gear type tayo na quick release dito. Galing din Thai ito pati yung mga hose ko Thai din yan, hindi ko na pinalitan. Gusto ko sanang gawing RCB to. Ang problema, hindi po fit yung mga quick release doon sa RCB S-series na hose, kaya iniwanan ko na siya na ganyan. Tapos dito naka hose organizer tayo. Ayan, RCB din po yan, full RCB to. And then Upod Works. Ayan, Upod Works na air duct. Ito para dito sa caliper, ito naman para sa disc. Ngayon, ang sabi ko naman dati guys, sobrang laking tulong nito. Bakit? Kasi tinesting ko to, pinagwawaswas ko siya, tapos full brake sa harap. And then nung nagpahinga ako, kinapa ko tong disc niya, malamig pa rin siya. So ibig sabihin functional siya. Okay? So ang nangyayari kasi, pag sobrang init ng disc mo, hindi na kumakapit yung caliper. So importante na malamig yung disc mo. Ayan, yun po yung use nitong air duct. Okay, so dito naman tayo sa mugs. Sa mugs natin ay SP500 po. Okay, SP500, puti po yan dati. Pinapowder coat ko na lang kasi sobrang hirap makahanap ng black talaga that time. Tapos dito E2 Plus na disc, ayan, RCB din po. And then naka Maxxis, naka ano tayo, Beast tires na stock size. Hindi ko alam yung exact sizing ng stock size ng Aerox na sa sa gulong, pero stock size po tong gulong natin. Tapos ito, mabibili nyo naman sa Shopee to, tire letters. Hindi ko lang alam ang sukat, pero parang siguro 1 inch or less than an inch to Ito naman, isa sa mga pinakabago natin nilagay kay Julia is yung stabilizer na to. Ayan, napakaganda ng pagkakabanat ni Boss Mo dito. So ito yung Matrice na stabilizer. Ayan, mura lang to guys sa Shopee, check nyo na lang. Ingat lang sa kung saan kayo bibili. Matrice stabilizer, ito yung ginamit ko sa mga big bike ko dati, and never pumalya o nasira ang mga to. So mura lang to, nasa 3.5, under 4,000 pesos ito. Kasama na yung bracket. Ngayon yung installation, syempre iba pa yun. And then hindi po lahat ng bracket ay ginamit namin. Ang nagamit lang na bracket ay ito. Ayan, kung nakikita nyo to, ito yung naka-tornilyo dito sa may T-post, then hinahawakan nyo yung mismong stabilizer. Ina-adjust din po yan dito. Ayan. Kita ba? Ayan, nakiklik, diba? Yeah. So nasa 1 lang to pag city driving, kasi sobrang tigas niyan. Ayan, tingnan nyo. Tigas na siya, diba? 1 pa lang. Pero okay na yung 1. Ngayon, pag nakabiyahe kayo, medyo malalayo, medyo nagta-top speed kayo, I recommend na lagay nyo sa 3 or 4.
Pero again, nasa sa inyo pa rin yan guys. Dito, ito rin, marami nagtatanong. Ito yung ito yung kinaiinisan ni Boy Tampal. Aray ko! Shoutout sa'yo, Tampal. Buti na lang, di ko pinagawa sa yung motor ko, hindi. Baka iampas mo sa mukha ko tong ano bang tawag dito, so parang footboard. Yan, so after nyo dyan, syempre, hindi lang kita, pero naka-ataka ako na gas tank, yung 7.2 liters. Yan, mura din, napakaganda niya. Hindi ko binubuksan to, minsan-minsan lang eh. Pero ayan, naka-ataka tayo na 7.2 na gas tank. Syempre, RCB na footrest, foot peg, ano matawag dito, basta RCB din yan. And then, naka-UMA Racing tayo na radiator. Tapos syempre Samco hose na itim para iisa lang, konti lang yung kulay niya. So dati kasi nag-red, nag-blue ako. Tapos nag-transparent pa din. Pero Samco pa rin. Alright. Ito guys, tip. Marami din nagtataka bakit ang haba daw. Or yun, ang haba ng wheelbase ng motor ko. Hindi po yan mahaba. Mukha lang siyang naka-engine support. Pero ayan, kitang-kita nyo naman. Stock lang po yan. So, kaya siya nagmumukhang mahaba. Yan, napakita lang natin sa baba. Diba? Kaya siya nagmumukhang mahaba ay dahil tabas po yung sa baba ng aking motor. So, nung Thai concept kasi to, naka-engine support to na +2 kung natatandaan ko. And then, para makita yung engine support, kailangan mong tabasan ito. Nakaganyan kasi to eh. Diba? Pag ganun yung Aerox, diba? So, tinanggal ko yun para mas mukha siyang maaliwalas, and yun, nagbibigay siya ng illusion na parang ang haba niya. Ayan, tip yan sa mga gustong gayahin yung ganitong setup, syempre. Kung gusto niya lang naman gayahin. Tapos, paano natin nalagay yung UMA radiator dito sa version 1 na Aerox? So, kailangan yung bumili ng radiator shell ng pang Aerox version 2. Tapos, salpakan na lang siya. Ayun. So, naka-powder coat po ito na black. Ano pa ba? Tapos dito sa hose na to, Samco pa rin, syempre itim. And then itong ano tawag dito? Naka-quick release siya na UMA. UMA to eh. So maganda to kasi pindutin mo lang, then hugot. Okay na siya. 'Di ba? Tapos ganoon na siya kabilis, 'di ba? Kaya nagustuhan ko siya. Tapos malinis din. Red yung kulay niya since may konti tayong red sa motor. Dito naman sa may pipe natin ay naka JVT version 4 po yan. Dati siyang teardrop, tapos ang elbow is 35-38. Ngayon, ang ginawa ko is pinari-elbow ko siya ng 38mm straight. Pinaritip ko siya para mag shark tip. Mas mahaba po to kaysa sa regular or original na shark tip. And then, ayan, stainless din. Ayoko kasing may titanium siya. And then naka JVT tayo na heat guard. Ayan. Kung mapapansin nyo tong JBT na to, na version 4, tatlo yung mount ng tornilyo. Tatlo yung tornilyo. So, pinalagay ko lang to, pina-add ko, para makatulong dun sa, ano, 'di ba? Para hindi siya natatanggal, napuputol, mas matibay siya. Ayan. Ano pa ba dito sa side? Sa likod tayo pala. Ito din, nakakapagod din magsabi kung ano ba yung swing arm natin. So, ang swing arm natin ay CM po ang tatak. So, dati yan sa Thai concept. Makikita nyo, yun, CM. CM ang tatak. Wala na po atang ganito sa market. Kung tama yung ano research ko. Alam ko wala na. Pero may medyo kamukha siya. Hindi, nakalimutan ko lang kung anong brand yun. Hindi din po plug and play itong disc brake niya sa likod. So, ang gamit natin sa likod ay S-series. Kung hindi ako nagkakamali. And then may conversion kit tayo. Ang tatak niya is KR Racing na kulay itim. Ayan, tingnan nyo. May butas dito hindi namin ginamit. So, iba talaga yung utak ni Mo dito kung paano niya nilagay ito eh. Pero ayan siya guys. Tapos naka E-series na steel ata ang tawag dito sa RCB na disc brake. Rotor disc na to sa likod. Then dito pa rin, switch hose na mahaba. Fittings din is switch. And then ito, naka quick release tayo na Brembo din siya eh. Pero alam ko kasi talaga galing to sa mga switch. Ewan ko na, matagal na kasi yun eh. Tapos SP500 syempre sa likod. And then ito pa pala yung pito, RCB din po to. Pito ng RCB. Okay, yung size ng gulong natin, stock size po ng Aerox. Check nyo na lang or research.
Ito palang suspension natin. Suspension natin ay Flow Pro 305mm. Medyo nasisira na yung sticker nyo. Ayun o. Pero ito yung isa sa mga pinakamagagandang investment sa motor. Itong RCB na Flow Pro sa likod. And then yung suspension sa harap na kay Boss Mickey Maso. And dito naka-RPD tayo na pang-lock ng ang tawag dito, suspension. Kasi pag pinark mo yan, madali lang tanggalin to eh. 2 tornilyo, yari. Ito naman, mahirap siyang tanggalin kasi dedicated po yung pantanggal. So sobrang dedicated, need mo ng dedicated tool. Ako din, hindi ko na matanggal, nabilog na. Ang problema, nung binili ko to, wala naman silang binigay na pantanggal. So, ang hirap. Ang ginamit ko is flat screw na pasok na pasok dito. Kaso medyo bumilog siya. Hindi ko na matatanggal yung shock niya. Yung problema. Okay. Dito naman sa side na to, pintura ni Mo syempre. Ayan, crankcase natin, shell. Tapos dito naman, alam ko Shopee to. Parang Upod Works din ang dating eh. Nakalimutan ko kung ano yung pangalan ng shop. Check nyo na lang. Pero yan, marami kasing variant to. Ang kinuha ko yung GP na variant. Tapos dito, naka RCB pa rin tayo na footrest. And then RCB na side stand. Ayan o. Kulay black. Dati silver to eh. Pinalitan ko na black. So ayan ang panlabas niya. Tingnan ko kung may nakalimutan pa ako. Ay, meron pa. Ito. TRC na stabilizer. Ayan, syempre. Maganda to guys, simpleng-simple lang. And then syempre naka-high mount tayo na tail tidy. Ayan, kasi kakaiba siya sa mga ibang nakakita. Usually low mount or regular lang yung mount na nakikita nila. So ito high mount. Ayan guys, so medyo marami lang piyesa sa panlabas talaga tong si Julia, no. Yan, iniisip ko pa kung ano ba yung nakalimutan natin. Ito palang upuan. Shoutout kay Aidan. Siya yung nagpagawa ng upuan sa Pampanga lang. Hanggang ngayon di ko alam sino gumawa ng upuan na to. Pero maraming nagagandaan sa upuan niya dahil simple lang. White stitch. Wala pong brand. Ayan. And then ito guys, galing siya doon sa AU or MTV yata na flat seat. MTV siya dati. Tapos, linagyan ng ito, salong bola. Salong Aray ko! Para mukha siyang GP, diba? Ayan siya. Ayan yung profile niya, guys. Ngayon, dito naman tayo sa laman niya. Sa makina, electronics, lahat-lahat. Ano ba ang laman ni Julia? Ano ba yung makina niya? Okay? So, dito, ang makina niya is naka RS8 tayo na Superhead 2326. Pero may konting edit po yan. Sa loob, hindi ko na muna sasabihin kasi sekreto po ni Ryan. Shoutout kay RR Tune, siya po yung nag-build ng makina natin. Tapos naka SRF tayo na 66mm black. Tapos sa crank naman niya is +9 na G-Racing. Ayan, napakaganda ng G-Racing na crank na yan. And then sa head cover, naka CRP tayo na itim. Ayun, hindi ko kung kita nyo. Pero ayun siya, nakatago. Kaya binutasan ko to guys. Para kahit pa paano, nasisilip niya yung head cover. And then ito rin, bakit daw ang linis nandito natin? Walang wire masyado, wala yung ignition at kung ano-ano pa. So yung ignition coil natin nilipat ni Boss Paeng, partner ni Boss Ryan yan, dito sa baba. Ayan, napakaganda ng placement niya. Napakaaliwalas and walang tumatama, 'di ba? Ano ganda oh. 'Yon. Tapos naka-stock lang tayo ng water pump, guys. Hindi naman umiinit yung motor. And then naka-UMA Racing na throttle body tayo, 38mm. Tapos kay Boss Mickey po itong manifold niya. Ayan, galing kay Boss Mickey, speed tuner po. Okay. And then dito sa acrylic, ito, ang dami rin nagtatanong nito. Acrylic po natin ay custom. Gawa po ni Mo Works yan. So nanggaling yan sa flat na acrylic na ganyan po kakapal. Ayan, na makapal yan. And then hinulma niya para magsakto dito sa baba. Hingal ako ng konti. Hiningal ako. Aray ko! Hindi nagsasalita. Tuloy-tuloy. Right, buksan na natin tong upuan niya. Pop the seat. Yan. Ito po ang laman ni Julia. Okay, saan ba tayo mag-start? Sa taas muna siguro. Ito, Shopee Racing. Naka D1 spec tayo na oil catch.
And pag binili nyo po to guys, wala po tong filter. So kailangan nyo bumili ng filter and then modify to, bubutasan, titread para malagay nyo tong filter. Kailangan po kasing filter na yan eh. Siyempre, paano ba gumagana tong oil catch na to? So itong isa, yan, kung saan kayo nag-change oil, ito yan, dadaloy dyan, and then dadaan papunta dito sa baba niya. Ayun, ayun o, kung kita nyo, ito yun, papunta doon sa baba. Ngayon, ito naman malaki, papunta yan doon sa may head. Okay? Yung malaki, papunta sa head, yung maliit, papunta dito sa may, kung saan kayo nag-change oil, or naglalagay ng oil. Tapos, syempre, ano tayo, subframe, tie concept, ito na po yung gamit ko, hindi ko na pinalitan, sa E2M Bulacan, check nyo na lang po. And then, ano pa ba, ito, UMA Racing na battery, napakaganda ng battery na to. And then, syempre, RC Super X na rose gold, naka AF3 po tayo, ayan siya. And then, active na parang organizer din ng wire eh. Ayan, matagal na rin yan. And then dito naman sa mga wiring niya, dito po siya nakalagay lahat para at least malinis tignan. Naka 5 to 1 po ako dito para malagay ko yung iMode 5 and yung R button na sabay. Tapos dito pag naglagay kayo ng, syempre naka dual throttle, dual na siya, injector, kailangan nyo po ng adapter or tong wire para malagay nyo yung dual injector nya. Shoutout din kay Boss Mickey, sa kanya din po galing tong ano natin, Velocity. So ayan siya, para maging dual injector siya. Yan, di ba? Then meron pa ba tayong nakalimutan? Ay wala, dito na pala. So dito naman naka R button tayo. And then dito is iMode 5. So sindihan natin siya. Explain ko ano ba ang function ng R button niya. So iba-iba po ang function ng R button or mapa niya. Pero ang sa akin is pag number 1 siya, ito yung regular lang na driving mo. Pag number 2 ka, ito po naka-e-boost na siya niyan. So gumagana po yung e-boost nito. Sa mga nagtatanong paano niya napapagana na hindi naman A-Racer pero naka-e-boost, si Ryan na lang po yung sasagot. And then number 3 ko is idle rumble. Okay? So kahit wala kayong R button guys, pwede nyo naman paganahin yung map niya dito din sa iMode 5. Kasi pindutin nyo lang yan. Ayan, magma-map 2, di ba? Pindutin nyo ulit, map 3. Pindutin nyo ulit, syempre babalik doon sa map 1. Ngayon pag long press, yun yung launch control. Dito naman ang launch control ng R button is long press mo yung up button. Ayan. So maganda yung function ng iMode 5 guys. Kasi ang nangyayari minsan, di ba, pag gusto mong tingnan yung speed mo or top speed mo pag nagdo-drive ka, delikado yung titingin ka dito eh. Pag tumingin ka, baka biglang may sasakyan na sa harap or something na obstacle, tapos yari ka, di ba? So ang nagustuhan ko dito sa iMode 5, ayan, may max value siya. So ibig sabihin, papakita niyo yung max RPM, temperature engine, max speed, at kung ano-ano pa, throttle position, kita mo dyan lahat. Ayan. Pindutin mo para bumalik doon sa dati niya or yung main ano niya, panel. Ayan. So ito yung secondary na dashboard, yung itsura niya. And then yung third is yung e-boost. So syempre naka-off yan kasi naka-map 1 lang tayo. Ayan. Pag nag-2 tayo, tingnan natin Ayan, 'di ba? Nag-iba yung kulay ng e-boost. Ibig sabihin, naka-activate siya. So ayan guys, si Julia, inisip ko kung ano pa yung mga napalitan. Yun, bawas kaha guys. Yung dito. Yung dito rin, wala na siya. And bolts pala nito is almost, sasabihin ko siguro 98% na naka-CNC bolts. Gusto ko lang silver talaga eh. Ikutan pa natin ng isang beses. Tignan ko kung may nakalimutan pa tayo. Yan, so far wala naman na. Alam ko na discuss na natin lahat. Alright, ngayon i-sound test natin. Yan, naka-on na tayo.
Ngayon, lalagay natin siya sa 3. Ayan. Ayun. So, ayun po yung sound test natin kay Julia. Isa pa palang nakalimutan ko is yung panggilid. So, panggilid po niya, iba-iba yung brand. Kasi ito yung tono na gusto ng motor natin. So, iba-iba kasi yung mga motor eh. Hindi porke lahat, JBT na lahat yung pyesa mo dito sa panggilid is okay na siya. Iba pa rin. Depende sa nag-tune ng motor mo or panggilid. So, ang sa akin is naka-TSMP na siya na TSMP Forge dito sa may torque drive. Naka RS8 na bell, RS8 ata na lining to, hindi ako nagkakamali. Then JBT pulley. Sa spring po natin, ayan, dami nagtatanong. Spring iba-iba din ho, kaya hindi ako sumasagot ng mga nagtatanong ng tono sa spring o bola kasi iba-iba po ang makina ng motor and ang gusto ng motor. Tsaka yung driving, way of driving iba-iba din po. So ang spring natin is 1515 na CRP. Yung bola natin is 60 grams total. Pero hindi po pantay-pantay ang bigat niyan. So, may sikreto po yan. Tapos washer din meron syempre. Pero, ayun nga, iba-iba din ang tono ng washer. Okay? Ang belt nito is, kung di ako nagkakamali, 2DP. Oo, 2DP yung belt nito eh. And then, ang gamit kong pang change oil dito ay Zik. Yung kulay gold po. Zik po ang nire-recommend ni Ryan or RR Tune. Okay, and ang change oil ko dito, medyo magastos lang pero mas okay na yon kaysa sa masira ka ng makina. Every 300 kilometers po ay nag-change oil ako. Feeling ko naman na-discuss ko na lahat or na-pinpoint ko na lahat ng mga pyesa ni Julia. Ayan. So ngayon, time for montage, syempre. Anong pangalan mo? Nahiya bigla.
Nagtatanong kayo sa akin ngayon na nahiya kayo. Yan, na tayo ng mga bata, oh. Ano pangalan mo? Oh, ba't kayo nahiya ngayon? Oh. Mahilig ka sa motor? May motor rin po sa'yo. Ah, may motor siya? Ano pangalan mo? Keeper. Liber? Keeper. Keeper? Ah, parang yung vlogger, no? Gusto magbomba, maingay. Makapagalitan tayo. Ah, dito, start mo, sige. Dito ka, ayan. Pindutin mo muna to. Alam mo sindihan? Pindot mo na. Yan, tapos paikot papunta doon. Hintayin mo. Pag okay na yan, tapos, yan, start. O, tapos, pindutin mo yan to, baba, isa lang. Yan, okay na. Hintayin mo yan. Okay na. Yan, okay na. Saan kayo galing? Pawis na pawis kayo. Ah, doon. Nakalaro nyo pala siya. Ba't di kayo magpunta doon? Naglalaro pa yata eh. Tapos na po. Ah, sige. Yun, so umalis na sila. Ayan, pinastart lang natin si Julia kasi gustong gusto daw nila tong motor na to eh. Okay, anyways guys, sana nagustuhan nyo yung montage natin na yun. Simple lang. And ayan, kita nyo naman, konting-konti ang kulay ni Julia. Primarily black, white, may konting red at saka silver, tapos goods na siya. The more na konti po ang kulay ng mga motor nyo, mas maganda siyang tinitignan. Para sa akin lang. Pero marami ako nakikita ngayon na tag-2 tone lang. Ayun, lumilitaw talaga yung ganda ng motor. Sobrang linis, mamahalin siyang tignan kahit hindi naman mamahalin yung mga pyesa. So, salamat ulit sa mga nanood. So, siyempre, tanong ng marami, magkano yung nagastos, and ano ba yung masasuggest natin sa mga kabataan na gustong mag-build ng ganitong motor. Sa mga gusto pong mag-build ng gantong motor, ihanda nyo po yung sarili nyo sa gastos at saka mental stress. Hindi po maaalis yan sa pag-modify ng motor, pagpapaganda o magkakarga ka ng makina. Okay? So sa mga gusto magkarga ng makina, dapat yung budget mo ay hindi sakto. Kunwari, nagpakarga ka ng makina na kinote sa'yo 60,000. Kunwari lang hindi dapat 60,000 ang budget nyo. At least 90,000. So, hahatiin mo yung original budget and then i-add mo yun. Kaya para 60 plus 30, kaya 90. Suggestion ko lang po yan. Kasi hindi nyo alam ang pwedeng maging hassle or abala doon sa mga piyesang bumibigay o kung ano-ano man. Pangit kasi yung sakto lang yung budget mo. Ayan. Hindi po pwede sa mareklamo, iyakin yung nagkakarga ng motor o nagpapaganda ng motor kasi magastos po talaga yan. Matagal na akong nag-show din, galing Thai. Tinry ko rin na Malaysian pero hindi ko sinabak sa show. Ano lang, para sa akin lang. So, marami na pong pinagdaanan tong motor na to. Nakalimang makina na ako. Ito pa lang yung makina na tumagal at maganda yung takbo. So shoutout ulit kay RR Tune dito sa build ng makina niya. And syempre kay Mo Works. Siya po yung nagpaganda ng motor natin. May idea ako, sasabihin ko sa kanya. And then kung may mas maganda siyang idea, mas pagagandahin pa niya. So yan, yung dalawang mekaniko natin na napakasolid. Magkano na nga ba yung nagastos natin dito sa motor na to? Sa totoo lang, malaki na po. Kasi so, yung mga nakakaintindi at saka nakakilala dito sa motor na to, yung mga pinagdaanan niya from way back, ilang years, 3 years ago, 4 years ago, marami na po akong pinalitan na parts dito. Sa mags pa lang, nakailan na ako. Sa makina, ilan na. ECU, pangatlo na to. Kulay ng motor, ilang beses na yan. Radiator, iba-iba yung pwesto. Pipe, napakarami na. Nag-pipe ako dati is 1 of 1 na Manoch. Yung full titanium, yun, nabenta lang natin na napakamura. Yun din po ang downside ng pagpapaganda ng motor, then bebenta nyo yung mga pyesa. Luging-lugi po talaga kayo. Hindi ko na inalis dito sa akin si Julia kasi parang sobrang laking aksaya ng panahon, pera kung binenta ko siya. Luging-lugi talaga ako. Kaya masisira na to sa akin. Mamamana na ng mga anak ko tong si Julia na to. Ang hirap sabihin, ayaw magbitaw ng presyo. Pag nagbitaw ka ng price sa build mo, maraming magagalit. So kayo na po ang bahalang humusga kung magkano ang nagastos natin dito sa motor na to. Pero malaki na ho. Sa mga kilala ko, barkada, alam nila kung magkano. Ayan, so siguro ang lalagay ko na lang dito is 100k budget. Ganun na lang.
yan sa mga Apex members ko, thank you kasi hindi nyo ako iniwanan dun sa event natin. Napakababait, hindi ako nagkamali ng pinili ng mga members. So, matutulungin, walang mayabang, chill lang. Ayan, sa wakas na-feature na natin si Julia. At abangan nyo po ang mga susunod natin i-feature. Yung taga-Arayat na naka-NMAX version 2. Nanalo po ng Prestige Award yun doon sa Uniting Builds na event natin. So, hinihintay ko na lang siya. Busy lang siya, may trabaho kasi. Yung dalawang Prestige, yung isa busy din, yung isa kasi taga Bulacan. Pero anytime na gusto nilang pumasok or magpa-feature ng motor, wala pong problema. Pwede po yan. Abangan nyo guys yung NMAX na version 2, napakalinis ng build. 232 din ho yun. And ayun, abangan nyo ho. Ito din, 232 po to sa mga nagtatanong. Hindi ko yata nasabi kanina nung inano natin yung makina niya. So thank you ulit guys sa panonood. Sana na-enjoy nyo to. Sana nasagot po mga katanungan nyo regarding kay Julia. And kung may tanong pa kayo, kung ano pa yung gusto nyong pa in-depth na review dito kay Julia, message lang po kayo or comment kayo dito sa video na to. Ayun, thank you very much and I'll see you sa next vlog. Peace.